Oh guys, may bagong pautot, pasabog daw si Ombudsman Remulla. Ang sabi niya, Davao City daw ang epicenter ng flood control corruption. Ha? Sandali lang po ah. Sa dami ng binabahang lugar sa Pilipinas lalo na sa Metro Manila at sa mga flood control projects na iniimbestigahan dahil sa mga aligasyon ng anomalya, Davao agad ang epicenter? Parang may earthquake detector ka na hindi naghahanap ng lindol ah. Davao detector yata ang daladala mo, Ombudsman Remulla. At ang mas nakakatawa pa mga idol, ayon sa mga sinabi niya, pinag-aaralan pa raw nila ang ebidensya. Kung pinag-aaralan pa, bakit epicenter na agad? Putya, parang estudyante ka pa lang sa first quarter pero nagpa-graduation picture ka na. Hindi naman ibig sabihin nito, hindi dapat imbestigahan ng Davao. Kasi kung may ebidensya, imbestigahan. Kung may pananagutan, panagutin, di ba? Pero ang tanong, pantay ba talaga ang investigasyon? Kasi kung may flood control anomalies, dapat walang pinipiling lugar, Davao man, Manila man, Luzon, Visayas o Mindanao. Tama. At ito pa ang tanong ko kay Remulla. Baka naman kaya napaka-focus ninyo sa Davao dahil kalaban sa politika ng administrasyon ang mga Duterte? Well, hindi ko pwede sabihin hindi natin alam kasi obvious naman. So guys, ito ang pinaka nakakatawang tanong. Sino ang maniniwala sa inyo? Evidence muna mga idol. Hindi yung epicenter daw ngayon tapos pinag-aaralan pa pala bukas. Parang ogag lang magpapautot na lang ang paupa. So guys, fake news alert po tayo mga idols dahil may nag-post po nito. Matindi talaga tong mga basurang palagawa ng kwento no? Divide and conquer talaga ang ginagawa nila. Kaya gusto nilang pag-awayin sina Kuya Bongo at VP Sara no? Pero shoutout kay VP Sara, alam ko naman po na matalino ka. Kaya alam ko naman na hindi ka agad maniniwala sa mga ganitong mga fake news na patutsyada. Dahil Madam Vice President, ito po talaga ang totoong sinabi ni Senator Kuya Bongo. Yan po, at kahit i-check nyo sa statement na to ni Kuya Bongo, wala po siyang binanggit na ganito sa kanyang statement. Ito guys kaya nga ay second the motion sa pahayag na ito ni Senator Kuya Bongo tungkol sa malagim na insidente sa Ateneo de Zamboanga. Dahil ang tanong dito ay simple pero napakahalaga. Paano nangyari ito sa loob ng isang paaralan? At ano ang kailangang gawin para hindi na ito maulit? Sa statement ni Senator Kuya Bongo, hindi lang siya nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Dahil ang mas mahalaga, nanawagan siya ng agaran, masusi at komprehensibong investigasyon. At para sa akin tama yon. Dahil pagkatapos ng isang ganitong insidente, hindi sapat na sabihin nating nakakalungkot. Kailangan nating alamin ang buong chain of events. May naging pagkukulang ba sa security? Nasunod ba ng maayos ang safety protocols? May kailangan bang baguhin sa school security policies? At higit sa lahat, paano natin mapoprotektahan ang mga estudyante, guro at school personnel bago pa mangyari ang isang insidente? Ayon sa mga ulat, iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang mismong circumstances ng insidente at kung paano nakapasok ang mga armas sa campus. Kaya naman suportado po natin ang panawagan ng Senator Kuya Bongo na wag lamang matapos sa investigasyon ang usapin dahil kailangan may preventive measures. Tama. Binanggit din niya ang pagpapalakas ng school safety framework, risk assessment, emergency response at mental health interventions. At dito ako sang-ayon dahil ang tunay na objective natin ay hindi lamang tukuyin kung sino ang may pananagutan dahil ang objective natin ay matutunan kung saan pumalya ang sistema at dapat ayusin yun. Tama. Kaya Senator Kuya Bongo, sa puntong ito, second the motion tayo. Hindi po ito tungkol sa partido. Hindi po ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng mga batang pumapasok sa paaralan. So kung may butas sa sistema, ayusin. Kung may protocol na kailangan palakasin, palakasin. Kung may batas o polisiya na kailangan pag-aralan, pag-aralan. At kung may pagkukulang, dapat magkaroon ng accountability ayon sa batas. Dahil ang paaralan ay dapat maging lugar kung saan pumapasok ang mga bata para matuto, mangarap at magkaroon ng magandang kinabukasan. Not a place where their safety is put at risk. Tama. Kaya sa panawagan ni Senator Kuya Bongo para sa masusing investigasyon at mas matibay na school safety measures, ay second the motion, Senator Kuya Bongo. Maraming salamat po. So yan po ang sinabi ni Kuya Bongo. Taliwas po
sa post na ito. At uulitin ko, kahit hanapin nyo pa sa statement ni Kuya Bongo ang post na ito, hindi nyo makikita na sinabi niya ang nasa fake news na post na ito. Kaya ang panawagan ko sa kanya, dapat kasuhan ng cyber libel yan nag-post na yan. Tama. Mga idols, so share this video for awareness, mga kabayans.